Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pagbabalik ni Jesus mula sa lupain ng Tiro, dumaan siya sa Sidon at nagtuloy sa lawa ng Galilea. Matapos tahakin ang lupain ng Decapolis, dinala sa kanya ang isang lalaking bingi at utal at ipinamanhik nila na ipatong sa taong ito ang kanyang kamay. Inilayo muna siya ni Jesus sa karamihan at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga tainga nito. Pagkatapos lumura at hinipo ang dila nito, tumingala si Jesus sa langit at nagbugtong hininga at sinabi sa tao, "Ifata," ibig sabihin mabuksan. At nakarinig na ito, nawala ang pagkautal at nakapagsalita na ng malinaw. Sinabi ni Jesus sa mga tao na huwag ibalita ito kanino man. Ngunit, kung kailan sila pinagbabawalan, ay lalo naman nilang ipinamamalita ito. Sila'y lubhang ng gilalas at ang wika, anong buti ng lahat ng kanyang ginawa? Nakaririnig na ang bingi at nakapagsasalita ang pipi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Paano ko ba sisimulan? Ngayon po ay kaarawan ng Mahal na Birhen. Ang tawag natin, Mother, tawag ng iba, Inay, o kung ano man po ang tawag ninyo. Pero siya po ay tumatayong nanay sa ating lahat, nanay na nag-uugnay sa atin, sa ating kapatid na si Jesus. At sa tuwing nagdiriwang ang isang ina, ang isang magulang, kahit ano pang regalo ang ibigay natin, wala nang hihigit o tutumbas pa doon sa malaman niya na tayo po ay sumusunod sa kanyang sinasabi, at ang kanyang sinasabi ay pakinggan natin si Jesus. Sa pagdiriwang natin, sa pag-alala natin sa kaarawan ng Mahal na Birhen, ito rin ay lagi napapaalala sa atin na magpasalamat sa Panginoon sa biyaya na ito na ibinigay sa ating lahat. Binigyan tayo ng isang ina na laging gumagabay, laging naririyan para ilapit tayo sa ating Panginoon. Pwede ba nating palapakan ng Panginoon? Ngayon, kung yung kanina na sinasabi ko po na ang mas gusto ng Mahal na Birhen na ihandog natin ay yung tayo po ay makinig sa kanyang anak na si Jesus, dahil ito ang magdadala sa atin sa langit. Ito ang magbibigay sa atin ng isang mas maayos na buhay sa mundong ito. Sa Ebanghelyo, narinig natin kung ano ang sinabi ni Jesus. Sabi niya, Ephata. Sabihin niyo nga po, Ephata. Parang marami bang bingi dito? Sabihin niyo nga po, Ephata. Bakit ko ba nasabing maraming bingi? Kasi kapag ang isang tao may problema sa pandinig, may problema din sa pagsasalita. So, Ephata, ibig sabihin, mabuksan. Dahil merong inilapit kay Jesus na isang taong bingi at utal o pipi. At hinihiling nila na ipatong ang kamay ni Jesus sa taong ito. At hindi naman po sila nabigo.
Hinawakan ni Jesus ang tenga ng lalaking ito, ng taong ito, at hinawakan ng dila at nakapagsalita na dahil may narinig na itong taong ito. Muli, sabihin nyo nga po, Ephata. Medyo hindi ako magkasya dito. Yun. Okay. Uulit. Ephata. Gusto ko pong pagnilayan natin yung mga kilos na ginawa ni Jesus bago po pinanumbalik o pinagaling yung taong hindi nakakarinig. Sabi po dito, matapos na ilapit kay Jesus at ipakiusap na ipatong ang kanyang kamay sa lalaking ito, yung lalaki po ay inilayo muna ni Jesus sa karamihan. Kasi kung nandoon sa karamihan, ibig sabihin, baka maingay masyado. Baka maraming nagsasalita, baka maraming may kanya-kanya mga opinyon. So, inilayo muna siya ni Jesus sa karamihan at doon ay hinawakan ang tenga nitong lalaki at sinabing, Ephata, mabuksan. At nung nabuksan na ang kanyang pandinig, sino ang una niyang napakinggan? Sino ang una niyang narinig? Ang daming bingi dito, no? Kaya kailangan talaga natin ng grasya ng Diyos na mabuksan talaga ang mga tenga natin. Kasi kadalasan, kapag nagsisimba tayo, hindi ko alam, no, kung bakit walang nagre-register sa ating mga isipan. Bakit wala tayong naaalala ng mga sinabi ni Jesus? Pumasok tayo at lumabas ng simbahan na wala tayong baon. May problema kasi tayo sa pandinig. Kadalasan, ang gusto lang din natin pakinggan kung ano lang talaga yung masarap pakinggan. Pinipili natin. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, hindi ka bingi. Diba? Hindi tayo bingi. Kaya lang, ang problema, mas madali pang gamutin yung totoong bingi kaysa sa taong nagbibingi-bingihan. Kasi kung anong narinig mo, yun ang lalabas sa bibig. Kaya nga, crucial po, no? Crucial yung sa sinapupunan pa lang, yung ang bata, no? Nasa tiyan pa lang ng nanay, crucial yung kung ano ang naririnig. Sabi po ng mga eksperto, nasa tiyan pa lang ang bata, nung nasa tiyan pa lang tayo, nagre-respond tayo. Kapag kinakausap tayo, no, na dinidikit ng tatay o kinakausap yung bata sa tiyan, naririnig ng bata ayan. Naalala niyo pa ba kung ano ang una ninyong narinig? Ha? Wala? Wala na maalala? Itong mga batang ito, ano ang una ninyong narinig? Yan. Yan yung problema natin, nakakalimutan na natin. At nakakatakot kasi wala eh. Hindi natin napapakinggan ang salita ng Diyos. Kasi kung lagi tayong nakikinig kay Jesus, ang lalabas sa bibig natin ay mga salita galing kay Jesus. So ngayon, ano ang napapakinggan natin? Tingnan nyo, pag nagsasalita ang mga bata ngayon, ano ang naririnig natin? Puro pagmumura. Hindi ko alam, no? Kung ano ba, naririnig ba sa mga magulang yung pagmumura? Naririnig ba sa mga magulang? Umagang-umaga, ano ang naririnig nila sa mga nanay? Sa mga tatay, na wala na yung mga panahon na ang mga magulang very sensitive and very responsible sa kanilang mga binibitawang salita. May mga pagkakataon pa tayo noon na kung sisigawan mo o magsisigawan kayo, kung hindi ninyo mapigilan ang damdamin ninyo,
inilalayo ninyo ang bata, o kaya naman, tinatakpan ninyo ang mga tenga nila kasi ayaw nyong marinig dahil alam ninyo, hindi maganda na marinig ng mga bata ito. Kasi nagre-register, nare-record. Sa amin po kasi doon sa parokya namin, diyan po sa may Divisoria, sa may Delpan. So yung simbahan namin, iskinita na yung gilid. So maraming bata doon na naglalaro, umaga pa lang hanggang gabi. No, parang ayaw matulog, nandoon sila. At ano ang naririnig kong mga usapan nila? Kung ano ang usapan ng mga magulang nila sa kanilang mga tahanan. Yung nire-reenact nila, yung pag-aaway ng magulang at kung paano magsagutan ng magulang. At yung mga bata, bago pa matutunan yung abakada, asa na sila? Nandun na agad sa gago. Kaya aware pa ba tayo dito? Alam pa ba natin ito? Concern pa ba natin kung ano ang lumalabas sa bibig ng mga bata? Kasi sila na ang susunod sa inyo. Sila ang susunod sa atin. So paano natin ito maitutuwid? Kung gininormalize lang natin yung mga salitaan natin na nakakapagpababa ng pagkatao ng dangal. Hindi matutuwa ang mahal na ina niyan. Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, hindi ka bingi. Pero bakit nga? Naririnig na, alam naman natin. Ngayon sinasabi sa atin, tinuturo sa atin ni Jesus. Pero bakit sadyang pinipili natin magbingi-bingihan? Minsan nakita mo na kung ano yung katotohanan, narinig mo na kung ano yung katotohanan, pero bakit kasinungalingan nang lumalabas sa ating mga bibig? No, mas mabuti pa palang maging PWD na tayong lahat. Kasi ibinigay lahat yan, ipinapanumbalik ni Jesus ang ating mga senses para makapaghatid tayo ng magandang salita, makapaghatid tayo ng magandang balita sa mga tao. Pero paano nga ba? Ano, sa patuloy na paggagabay ng mahal na ina sa atin, paturo din tayo kung paano magsalita, kung paano magpahayag, lalong-lalo na kung paano tayo makikinig kay Jesus. Na ang lahat naman ng kanyang sinasabi ay para sa ikabubuti natin, para nang sa ganon tayo po ay magkasama-sama doon sa langit. Hindi lang tayo hanggang dito. Huwag nating asamin na dito lang tayo. Kundi meron tayong tinitingnan na pagdating ng araw, kasama ang mahal na Birheng Maria, doon tayo sa langit, sama-samang magdiriwang. Pero kung hindi mo pa rin bubuksan ang iyong mga tenga, ikakapahamak mo na yan. Hanggat may pagkakataon pa at hindi tayo nawawalan ng pag-asa, kayang-kaya pa nating ituwid ang ating pong mga buhay-buhay, lalo tigit kung alam natin na sinusuway na natin ang mga utos ng Diyos. Amen?